Pinag-aaralan ng administrasyon kung dapat bang maghain ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Kaugnayan ng marahas na pambobomba ng tubig sa West Philippine Sea na tumama sa watawat ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Baka may butas yung pilit natin, yung hal natin, pacheck. Tinamaan ng water cannon ng China Coast Guard at halos lipa rin ang watawat ng Pilipinas sa barko ng Philippine Coast Guard na ito sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal noong April 30. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, masakit na makitang nababastos ang ating watawat. Sa ordinaryong tao na makikita na ang bandila natin tinitira ng water cannon, ito talaga napakasakit sa atin bilang Pilipino. All of their actions that they're doing there are just basically unlawful actions and they are offenders of the international law. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kailangan pang pag-aralan kung pwedeng maging basihan para sa panibagong diplomatic protest laban sa China ang pagtama ng kanilang water cannon sa ating watawat. Dahil sa nangyaring pag-atake sa tubig, ipinatawag na ng DFA ang Deputy Chief of Mission ng Chinese Embassy na si Zhou Ziyong. Pinapaalis din nila ang mga barko ng China sa Baho de Masinloc. Some people will say we keep on doing it, but it's important that it's done because the protest signifies our position, tells them that we are not happy with what's happening in the waters. Ayon sa Philippine Coast Guard, posibleng ang communication equipment ng barko ang target ng Chinese Coast Guard. Sa isang pahayag, giniit ng Chinese Embassy na may temporary special arrangement ng Pilipinas at China noong 2016 kung saan pwedeng mangisda ang mga Pilipinong may maliliit na bangka maliban sa lagunang Huangyan o Panatag Shoal. Dapat pumasok ang military vessels at aircrafts sa distansyang 12 nautical miles mula Panatag. Nahinto raw ang pagsunod ng Pilipinas sa kasunduang ito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa DFA, dapat nang tuldukan ang anumang isyu ng kasunduan. Sa gitna ng tensyon, nagpahayag ng suporta ang Amerika sa Pilipinas. Sinabi ni US Defense Secretary Lloyd Austin na irresponsable ang China sa ginawang pangwa-water cannon. That's irresponsible behavior and it disregards international law. And I would just say that you've heard me say, you've heard our president say a number of times that our commitment to the treaty is ironclad and we stand with the Philippines. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.